Okay, so good evening mga kapatid, no? Mga kapuntos at mga kaabag. Sa gabi pong ito ay atin pong itatakil, no? Kung sa baga explain further natin ito pong bagong lumabas na panuntunan ng simbahan regarding po sa pagiging co-redemptrix ng ating inang Bereng Maria, no? Dahil ang dami pong lumabas ngayon na samut-saring opinion, no? Although even though kaganina sa aming pagkain, yung pari namin dito tinanong ko, sabi ko, Father, anong opinion mo sa lumabas ngayon na pahayag ng simbahan about sabi ko nga yung pag-demote, no? Demoted na titulo ng Inang Bereng Maria as co-redemptrix. Sabi niya hindi pa daw ang na-feel ko sa pari namin dito, parang ayaw niyang tanggapin ang ano na yan. Parang ayaw niya. Pero tinanong ko, nabasa mo na ba, Father, ang dokumento? Sabi naman niya, hindi ko pa nabasa lahat. Pero narinig ko na, at sa tingin niya, hindi siya pabor, no? Even si Brother Romel Palma, kanina, send din siya ng video sa punto por punto group chat na isang pari, sikat na pari sa Amerika na tanggap naman niya ang desisyon, pero since wala namang sinabi ang simbahan na the title is condemned, no? So ituturo pa rin daw niya kung itatanong, basta nasa ayos lang daw na i-explain daw. Oh, 'di ba? So ang daming mga pari din na parang hindi nila tanggap yung desisyon ng simbahan. Alright? Kaya tayo bilang mananampalataya, we should seek deeply, no, the true teaching of the church para hindi po tayo malagay din sa alanganin, no, dahil hindi porket pari ang nagsalita maniwala tayo sa pari. Alam naman natin ang boses ng simbahan, isimbahan mismo, no? Isa sa sinabi ni St. Paul sa banal na kasulatan, darating ang panahon na maraming tatalikod at hindi na makikinig, no? Ang sinabihan diyan, mga mananampalataya, hindi mananampalataya. So baka ito yung isa sa panahon ng pagsubok sa atin, no? Kung saan tayo makikinig, sa simbahan ba or sa mga iniidolo natong pare. Alright, mga kapatid. So, tingnan natin yung nang malaliman ang turo ng simbahan. Dahil nung lumabas tong issue na to, ako mismo binasa ko ang dogma ng simbahan about sa redemption. Okay? At may mga natuklasan ako at yun ang atin pong babasahin ngayon, mga kapatid, para mag-guide po tayo, no? Hindi po tayo yung basta na lamang ba parang ayaw kong maniwala dyan sa turo ng simbahan, no? Dahil baka po ma-anatemize tayo, no? Mayroon tayong babasahin mamaya na dogma ng simbahan kung saan ang hindi maniniwala sa ibinaba ng simbahan is maanatima. Kaya ingat po tayo sa pagsalangsang sa kung ano ang ibinaba ng simbahan, mga kapatid. Pero bago yan, ito po ang isang paalala, no, na palagi po nating ginagawa kapag tayo po ay nagbibigay ng topic, mga kapatid. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalala.
bag, saw Simbahan. Right, so sa mga bago pa lamang po sa programang Punto por Punto, mga kapatid, ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray, no? At meron po tayong bukod na channel sa YouTube na tinatawag na Kaabag sa Simbahan. At kasabay po tayong umiire, kasali po ng or kasama ng Punto por Punto live streaming gabi-gabi mga kapatid. At nag-upload din po tayo ng mga videos, debate or yung explanation ng ating mga kapatirang CFD, paliwanag patungkol sa doktrina ng simbahan at pagdepensa natin, no, sa atake ng mga protestante. So kung maibigan nyo po yung mga pinagpo-post po natin dito sa Kaabag sa Simbahan channel, mga kapatid, paki-like and share po, no, ang nasabing video. At kung maaari po, pakipindot na rin ang notification bell and subscribe pala, no, subscribe, and then pakipindot ang notification bell para palagi pa kayong ma-update every time na iiri po ang Kaabag sa Simbahan together with Punto por Punto. At syempre kapag may mga bago po tayong ina-upload, no, na mga debates, or kapag ako mismo magla-live na solo lamang po dahil wala yung Punto por Punto, so palagi po kayong ma-notify mga kapatid at makasunod po kayo sa atin pong mga iire, no, dito sa YouTube para po sa ating ministry, pagtulong sa simbahan sa pagpapaliwanag sa katuruan nito at sa banal na kasulatan. Maraming salamat po mga kapatid. So, una, nasabi ko na po na marami pong umalma dito, even mga kaparian, no? Although siyempre andun pa naman yung pagsunod nila, pero parang may ano ba, parang may glimpse na parang gusto pa nilang ituro, no, yung katuruan na yun. Halimbawa dito po sa unahin natin itong ipinakita pinasa ni Brother Romel Palma, no, na ano ng ating pong pari na sabi niya ituturo pa rin niya kasi hindi naman daw, nawaan ko naman si Father, no, kasi yun nga, hindi naman kinundima talaga yung yung nasabing pero yun na nga, pinapaiwas ng simbahan kasi nga magkukos yan ng confusion sa mga Katoliko. Okay, so mamaya ipa-further explain natin mga kapatid kung ano bang ibig sabihin na magkukos ng confusion, no? Gaano na ba ito kakuan? Gaano na ba ito ka serious kung bakit ang simbahan itinuldukan, kasi nga nagkukos na siya ng division sa church at the same time confusion, no? Okay, so tingnan natin muna tong pahayag ng pari, no, na pinasa sa atin ni Brother Romel A. Palma mga kapatid. Pakinggan natin ang nasabing pari, no? Sweet lang wala palang it can be I agree that if it excludes Jesus, it's not helpful. That's what the document says. It can be confusing and it can be unhelpful. However, this is what I'm not hearing. The document does not forbid the use of the term. The document does not make it binding under the penalty of sin. That's not what the document says. In fact, the document says the term co-redemptrix can be used. It can be used appropriately as long as it expresses an inclusive and participatory mediation that glorifies the power of Christ. In other words, if it doesn't cause confusion, you can use it. I'm going to use it in the future. I'm not going to just, try to make a statement and force the term. But if I'm asked about it, I'm going to use it and explain it so that there's no confusion. I agree that if it excludes Jesus, it's not helpful. That's what the document says. It can be confusing and it can be
unhelpful. However, this is what I'm not hearing. The document does not forbid the use of the term. The document does not make it binding under the penalty of sin. Ayan na, malinaw. Malinaw naman mga kapatid no, ang sinabi ng ating pong butihing pare, no, na as by the documents daw, hindi naman daw sinabi na wag na gamitin ang nasabing term or ang titulo. Pagkus daw, ma-explain lang daw ng tama. Pero ako kasi nung binasa ko yan, yung statement, ipinagbawal talaga. Dahil nga magkakos ng confusion. So, sinabi ni Father na gagamitin niya pa rin daw. So, parang ayaw niya makinig sa simbahan, di ba? Ito, sa Fundamentals of Catholic Dogma po, mga kapatid, sa page 5, sabi po ng dogma po natin to, sabi ng simbahan, if a baptized person deliberately denies or doubts a dogma, properly so called, he is guilty of the sin of heresy, and automatically becomes subject to the punishment of excommunication. So, ingat lang po tayo sa sabi na gagamitin mo pa rin kahit na pinagbawalan ka na ng simbahan. Kasi ang ano kasi ng simbahan, mga kapatid, ang kaniya pong concern ng simbahan, nagkukos na siya ng confusion. Right? So, ano ba ibig sabihin ng nagkukos ng confusion? Dito, may pakikinggan tayong isa pang video, no, na magaling na apologista sa Amerika. In-interview siya ng isang sikat na Catholic blogger din, at tinanong siya anong kanyang opinion dito. So, himayin natin, no, ang sinasabi ng nasabing or ng explanation ng Catholic Faith Defender sa Amerika, mga kapatid, at anuhan natin ng pulutan natin ng aral, no? Maganda yung explanation niya, so pakinggan natin siya, no? Ito. All right, so this is from the America the Jesuit Review, not the first periodical I usually turn to, but It says Vatican officially says no to controversial titles for Mary, co-redemptrix and mediatrix of all graces. I've read through this a little bit. I wanted to get your take on it. Yeah. Now, in terms of Mary as co-redemptrix, the Vatican has said that and mediatrix of all graces are not very helpful. Okay. What is... Ano daw, mga kapatid? Ano daw ang sinabi ng simbahan according sa kanya? Ang sabi niya, ang titulong co-redemptrix hindi daw nakakatulong. Okay, yan lang sinabi daw ng simbahan, no? Kasi nagbabasa ng mga dokumento yan. Hindi nakakatulong kasi nga nagkukos siya ng confusion eh. So kung yan ang sinabi ng simbahan, ba't ipipilit pa natin na ituturo pa rin? 'Di ba? Kaya medyo hindi ako sangayon kaganina doon sa pare, no, na binigay ni Brother Romel. Although hindi naman talaga kinundima, no. The church does not condemn the theology of co-redemptrix. Pero as of this moment kasi, hanggang sa panahon na ito, nagkukos na siya ng trouble, lalo-lalo sa mananampalataya. Confused na ngayon ang mananampalataya. Ano yung uri ng trouble ang inabot sa ano na ito, sa teaching na ito, mga kapatid? Pakinggan natin siya ng tuloy-tuloy, no? Umabot na po ito sa pagsamba kay Maria bilang Diyos. Yan po ang kinundima ng simbahan. Pakinggan natin siya. Meant by that? Well, they mean that it requires a lot of unraveling and it has led to a lot of confusion. Now, do I think that is true? Yeah, I think that a lot of our Protestant friends get confused when they hear co-redemptrix. They believe that we think Mary is literally another redeemer on the level of Christ, and it can cause confusion. But the one thing that I do want to note, Matt, is that the Vatican didn't condemn the theology behind that. Rather, they're saying that it... Okay, mali lang naman sinabi niya, no? Na sa mga Protestant daw, they are already confused about this dogma. Kasi teaching na to ng simbahan eh, no? Although
ano siya, patuloy siyang pinagdidebatihan. Kinilala na ng simbahan ito as doktrina, no? And even Saint Pope John Paul II, no? Sinabi niya po na Redemptrix si Inang Birheng Maria. Pero kinontra siya ni Pope Benedict XVI at Pope Francis. Kay Pope Francis, ang sabi ni Pope Francis, ang pagkilala bilang Redemptrix si Inang Birheng Maria ay ano daw, malaking kahangalan. Yun po ang pahayag ni Pope Francis, no? So kita natin na ang dalawang leaders natin, iba-iba ang kanilang opinion pagdating diyan. So diyan pa lang nagkakagulo na, hindi ba? Kaya nga nagkakaroon siya ng confusion. Pero ang sinabi ng Catholic Faith Defender sa Amerika, ang Vatican does not condemn the theology of Redemptrix. So hindi kinundima ng simbahan ang theology niya, pero ipinagbabawal as of the moment dahil nga nag-cause na siya ng confusion. At ito ang naging dahilan sa confusion na yan. Pakinggan natin uli. For the time being, it is prudential to avoid using those particular titles of Mary because they can lead to confusion. But the Vatican did not condemn the theology behind them. Yeah, that's important to point out. I want to read paragraph 18. Yes. Some popes have used the title Co-Redemptrix without elaborating much on its meaning. Generally, they have presented the titles in two specific ways in reference to Mary's divine motherhood, insofar as she, as mother, made possible the redemption that Christ accomplished, or in reference to her union with Christ at the redemptive cross. The Second Vatican Council refrained from using the title for dogmatic, pastoral, and ecumenical reasons. St. John Paul II referred to Mary as Co-Redemptrix on at least 7 occasions, particularly relating this title to the salvific value of suffering when they are offered together with the sufferings of Christ. So that's important. It's not, from what I can tell, is not at all condemning. Okay, so may binasa yung host, no, na dokumento na even si Pope John Paul II, saint na po natin ngayon, 7 times niyang ipinahayag yan, no, sa iba't ibang okasyon. 7 different occasion binanggit ni Saint Pope John Paul II ang pagiging Co-Redemptrix ni Inang Birheng Maria. However, pagdating po kay Pope Benedict XVI, tinuligsa po ni Pope Benedict XVI ang doktrina na yan. Even Pope Francis. Kay Pope Francis, tinabi ni Pope Francis na kahangalan daw ang ang doktrina o ang ano na yan, ang statement na yan. So even our leaders, no, itong pinakamataas na leaders natin, ang dalawang Santo Papa natin, meron silang iba't ibang opinion. So ano ang tawag dyan? Hindi ba confusion? Di ba? Ang sabi kasi sa Bible, mga kapatid, sa sulat ni Judas, 1:18-19 ng Judas, sabi ni San Judas, layuan ang nagkukos ng division. Kung may division sa church dahil sa teaching na yan, baka magsialisan ang nakabasa sa pahayag ni San Judas. No? Kaya nga ang simbahan na pwersa, tuldukan para magkaisa ang paniniwala, hindi dalawa. Kasi hanggang ngayon pinagdidebatihan kasi ng mga church theologians yan kung dapat ba talagang idogmatize yan o hindi. So tinuldukan na ng atin pong Papa para matigil na yan. Kasi once mayroon ng ibinaba ang simbahan, lahat na po tayo oblige sumunod. Naunawaan man natin ang doktrina o ang ibinaba ng Papa o hindi, o ng simbahan, naunawaan natin yan o hindi, oblige po tayo. Wala na po tayong magagawa. No, like St. Thomas Aquinas did. Dahil si St. Thomas Aquinas, isa pong philosopher ng simbahan, santo na po natin na philosopher, isa sa pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na nagtuturo sa simbahan, kinundima ang kanyang theology about Immaculate Conception. Because St. Thomas Aquinas, hindi siya naniwala sa pagiging immaculate ni Inang Birheng Maria. So dinibati siya ni Blessed John. Nakalimutan ko yung apelido na blessed, hindi pa santo pero blessed na. Dinibati siya sa harap mismo ng mga Santo Papa at ng mga kardinales. Sad to say, talo po
si St. Thomas Aquinas sa debate. At ang simbahan nagdeklara gawing dogma ang pagiging Immaculate Conception. Anong ginawa ni St. Thomas Aquinas dahil hindi siya pinabura ng simbahan? Because sumusunod siya kay Kristo, he humbled himself mga kapatid. Nagpakumbaba si St. Thomas Aquinas at tinanggap ang doktrina bilang Immaculate Conception si Inang Birheng Maria. No? But bumalik na naman ang issue about Mary's title, Co-Redemptrix, at hindi pinabura ng simbahan. So anong gagawin natin? Kakalabanin ba natin ang simbahan? Again, basahin natin anong sabi ng dogma mga kapatid. Sa dogma ng simbahan, anong sabi dito? Fundamentals of Catholic Dogma. If a baptized person deliberately denies or doubts a dogma properly so called, he is guilty of the sin of heresy and automatically becomes subject to the punishment of excommunication. Gugustuhin ba natin yan dahil ipipilit natin ang ating knowledge na co-redemptrix talaga siya kahit ayaw ng simbahan? Don't be. Dahil ang kaakibat po niyan, excommunication. Naunawaan mo man o hindi ang pahayag ng simbahan, all you can do is to follow. All you can do is to obey. Dahil ang sabi ng Diyos, obedience is better than sacrifice. Kaya wag po nating isugal ang ating knowledge sa desisyon ng Santo Papa at ng simbahan mga kapatid. Dahil kaluluwa po natin ang nakasalalay dyan. Kahit gaano pa tayo kagaling sa teolohiya, sa filosofiya, sa doctrinal exposition, gaano pa tayo kagaling kapag kinontra mo na ang sinabi ng simbahan, you are nothing but condemned. Now, sabi nga ni St. Paul sabi ni St. Paul sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, ang karunungan ng tao ay kahangalan sa Diyos. Kaya wag nating ipaglaban ang ating karunungan. Na yung karunungan na nakuha natin dahil sa ating pag-aaral, it's useless, it's nothing kung hindi ka na makikinig sa simbahan. St. John sa kanyang aklat sa Revelation, ang sinabi niya, makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa iglesia. Hindi sa kung sinong pari, hindi sa kung sinong theologian, hindi sa kung sinong santo, but to the church. Kapag sinabi na ng simbahan yan, obey and follow. Dahil kung hindi, excommunication ka automatically. That is the dogma of the church. Wala nang pakialam sa simbahan. Wala nang pakialam ang simbahan kung gaano ka kagaling magpaliwanag. Kapag pirmado na ng simbahan yan, obey and follow. Don't doubt it. Kasi even doubt, again, basahin natin uli. No? Sabi dito, if a baptized person deliberately denies or doubts, even doubts sa pahayag ng simbahan, anong mangyari? He is guilty of the sin of heresy. Pagdudahan mo lang yung pahayag ng Papa, yung pinirmahan ng Papa, pagdudahan mo lang, you are already in a state of guilty. How much more kung sasabihin natin na ituturo ko pa rin? Delikado po yun. Dahil walang turo ang simbahan na do whatever you do, whatever you want. Walang turo ang simbahan na ganun. Ang turo ng simbahan, makinig. No? So, pagpatuloy natin ang explanation ng CFD sa Amerika, mga kapatid. Not at all. Yeah, but it's saying right now it's more confusing. And this is in line, isn't it, with what Pope Benedict XVI said when he was pressed on the Fifth Marian dogma? It really is in light of it. Now, when we ask, where can we lay out that Mary is co-redemptrix? Is it okay to even believe it? Now, what does it mean? Well, it very clearly means that Mary played a role in salvation history. But it doesn't mean she is another redeemer in the sense of, well, how is Christ the one redeemer? Well, only Christ and Christ alone could die on the cross for our sins. Nobody believes Mary died on the cross or could have for our sins at all. Rather, we believe Mary plays a role
in salvation history, and she does so at her fiat. Let it be done to me according to thy word. And there are many early fathers that believe that as well. So the theology behind it is biblical and ancient. In fact, let me read the great St. Irenaeus, one of my favorite, in Contra Heresy says, as Eve, being disobedient, became the cause of death, both to herself and to the whole human race, so also Mary, being obedient, became the cause of salvation, both to herself and to the whole human race. That isn't the Right, so yun ang explanation, no, na ang theology behind, no, sabi ni atin pong banggiitan na CFD sa Amerika, ang theology behind is napakasimple lang naman, no. Paano naging nakabahagi si Inang Biring Maria sa salvation? Because siya ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo, no, at nagbasa pa siya sa pahayag ng isang santo, si Saint Irenaeus. Again, mga kapatid, ang boses ay ang simbahan, hindi ang sinumang santo. Kapag kinunta na ng simbahan ang pahayag ng isang santo, hindi na po yan valid. Pero as long as hindi kinunta ng simbahan, we can use it. Yan po ang turo ng simbahan sa Fundamentals of Catholic Dogma. Once ang simbahan nagsalita na, kahit santo pa yan, hindi na valid yung ang kaniyang sinabi kasi kinuntra na po ng simbahan. No, the simple analogy or sa yung sinabi niyang theology of the church is that hindi naman dahil ipinanganak ni Inang Biring Maria si Panginoong Jesucristo ay kabahagi na siya sa pagkapako sa krus, di ba? So yun ang kanyang sinabi niya na si Jesus lang naman talaga ang ipinako sa krus. Pero dahil si Inang Biring Maria ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo, dapat kasali siya sa redemption. Pero hindi kasi ganun kababaw mag-isip ang simbahan eh. No? That is a deductive argument. Deductive argument lamang po yan, mga kapatid. No? Syllogism ba? Na dahil si Jesus ay ipinanganak ni Inang Biring Maria, at si Jesus namatay para sa kasalanan, therefore si Inang Biring Maria co-redemptrix. That is a deduction arguments. Based lang po yan sa theology. Pero hindi po ganyan ang explanation ng simbahan. Mamaya babasahin ko po sa inyo paano pinagnilayan ng simbahan ang redemption. The church itself, mga kapatid, hindi isinali si Inang Biring Maria sa mga explanation ng simbahan. Ang nagsali lang mga church fathers natin, theology. But the church, mamaya, papakita ko sa inyo ang buod ng aral about redemption. Mary never been mentioned. Okay, so pagpatuloy lang natin si kapatid sa explanation. 100s from St. Irenaeus. With that in mind, I don't think I have, not that I don't think, I know I don't have any problems with the theology behind it. Because if the Bible can tell us, St. Paul can save, because Paul tells you that his preaching can save people. If we're told that in the Bible of other people, well, then definitely Mary played a role in salvation history as well. But do I think that the title can confuse our evangelical friends? I do. And I've encountered it. By the way, no, mga kapatid, to be clear lang, no, sa sinabi niya, in theology, no, sa teolohiya, masasabi talaga na co-redemptrix si Inang Biring Maria sa theology. Sa theology. But theology cannot stand without the decision of the church, mga kapatid. Okay? Kasi ang simbahan pa rin ang magde-decide. Kasi kung hanggang theology lang tayo, lahat na lang ng theology ng simbahan, tanggapin natin. Kahit na ayaw ng simbahan. Di ba? Halimbawa, theology of the infant, limbos of the infants. Bunga ng theology yun. Bunga ng mga isip ng mga santo at mga church fathers. Pero anong ginawa ni Pope Benedict XVI? Debunk. May nag-question ba? Wala. So bakit ngayon ang daming parang ayaw na ng desisyon ni Pope Leo?
Sabi pa ng iba na narinig ko iba na talaga yung simbahan ngayon. Oh. No? Para bang minali na ang ating Santo Papa. Kapatid, ingat tayo. Ingat tayo sa pag-deny sa kung ano man ang ibinaba ng simbahan, mga kapatid. Okay, sa pagpatuloy natin. People being confused by it. But I want to reiterate the theology behind it was definitely not condemned. So what does a Catholic take away from this? How should a Catholic modify his speech, if at all, when speaking of Mary as co-mediatrix? Yeah, whenever they talk about Mary as mediatrix, co-redemptrix, they need to take in mind the Church has been very clear that at the time being, these titles are not helpful because they can lead to... Ano daw? Ang mga titulo na ito, sabi doon ng simbahan, hindi nakakatulong. Cannot helpful. So kung hindi siya nakakatulong, wag na nating ipilit. Kasi kapag ipinipilit pa natin yung bagay na hindi nakakatulong, para mo na ring ginisa sa sariling matika ang kapatid natin mga Katoliko na ini-explain na natin about this doctrine. Kasi nga hindi nga nakakatulong Diba? Hindi daw nakakatulong, sabi ng simbahan Sabi niya. Sabi ng simbahan, hindi daw nakakatulong. Kaya nga, dinesisyon na ng simbahan Nag-cause ng trouble. At ito pa ang malala. Dahil sa hindi na siya nakakatulong, nag-cause ng confusion, yung mga naniniwala sa dogma na ito, anong nangyari? O, pakinggan natin. To confusion. With that in mind, can we follow that up by saying the Church believes this can lead to confusion? But now it opens up dialogue for us to be able to look at what does the Bible say about Mary? The theology behind it, is it biblical? And it... No, mga kapatid. No. I beg to disagree. Walang sinabi ang Biblia regarding Mary as redemptrix. No, walang sinabi. I beg to disagree, no? Theology, yes. In theology. Sa theology kasi in-explain no, kung paano naging co-redemptrix si Mary. Kaya nga naging naging debatable kasi nga walang private revelation. Pag sinabi mo kasing may sinabi sa Biblia, private revelation na po 'yan ng Diyos na ipinahayag through Bible. At ano na po 'yan, ground na po 'yan to be dogmatized. Dinogmatize nga ng simbahan Dinimote nga demoted nga So ibig sabihin wala 'yan sa Bible. No? Ang isang aral para maging dogma siya ng simbahan, may revelation from the Bible, mga kapatid. Kaya mali po yun. Sabihin natin, it's biblical. It's not biblical. Kaya nga dinimote ng simbahan kasi nga hindi biblical yan. Walang pahayag about Mary as co-redemptrix. Wala po. But in theology, yes, theology lang. Kasi yan po talaga ang explanation ng theology. Kaya siya co-redemptrix kasi siya ang nanganak kay Panginoong Jesucristo. Pero hindi kasi yan ang nakita ng simbahan. Hindi po ganun kababaw mag-isip ang simbahan. Bakit? Jesus alone is the Redeemer. Hindi po dahil sa ipinganak siya ni Maria. Hindi po. Mamaya babasahin ko. Mamasahin ko sa inyo ano ang view ng simbahan kung bakit Jesus only is the Redeemer. Even though si Inang Birhen Maria ang nanganak kay Jesus, hindi siya kasali sa redemption. Because Mary herself accept the salvation from God. Si Inang Birhen Maria nga mismo inako niya na iniligtas din siya ng Diyos. Di ba kung part ka ng kaligtasan, paano ka nagiging redeemer? Kung ikaw mismo sa sarili mo, ano ka? Part ka ng kaligtasan. O basahin muna natin na inako ni Inang Birhen Maria ang kanyang kaligtasan. In Luke 1:46-47 mga kapatid, sabi dito, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kung part ka ng kaligtasan, ibig sabihin hindi ka redeemer. Kaya hindi po, wag mo nating sabihin na biblical ang co-redemptrix. Kasi kung lalaliman natin ang salitang redemption, siya ang nag-redeem, hindi siya ang i-redeem. Si Inang Birhen Maria accept her redemption. No, although yung uri ng redemption ni Inang Birhen Maria hindi katulad sa atin kasi sa theology ng simbahan, our redemption tinawag siya na restorative salvation or curative. No? Restorative.
Ang kainang Birheng Maria, hindi to restore her or to cure her, but to preserve her. But still, salvation. Iniligtas pa rin siya ng Diyos. Hindi po siya exclusive sa kaligtasan. Inclusive si Inang Birheng Maria sa kaligtasan, but special na kaligtasan na kanya natanggap. Hindi curative or restorative, but preservative or preserve. Preserve siya ng Diyos, but still salvation. So kung part ka ng salvation, you are not the redeemer. As simple as that, mga kapatid. Okay, so pagpatuloy, klinaro ko lang na hindi po talaga yan biblical. Ang aral ng simbahan para maging dogma, it should be coming from God. Yan po. No, kapag pinapalaliman natin ang ating knowledge about sa teaching ng simbahan, paano nagiging dogma ang aral, should be from God. Hindi po from theology. Yung theology, secondary sources na lamang po yan. Hindi po biblical. Kasi pag sinabi mong biblical, automatically, from God po yan. Revelation ng Diyos yan. Kung dininote ng simbahan yan, ibig sabihin hindi yan biblical. As simple logic as that, mga kapatid. Hindi po ako nagmamagaling dito, hindi po ako nagmamagaling. Binabasa ko lang ang mga dokumento ng simbahan. Paano magiging dogma ang isang aral kapag may revelation galing sa Diyos. Sa Fundamentals of Catholic Dogma po yan. No? Ano yung pangalan sa paragraph na yun? Concept and classification of dogma. May tinatawag na concept and classification. No, magiging classified lang siya dogma or de fide dogma. Yung de fide dogma na yun na po hindi mapapalitan kapag mayroong private revelation coming from God. Hindi na po i-debunk ng simbahan kapag Diyos mismo ang nagpapatunay. Diba? Pero kung dinibang ng simbahan yan, ibig sabihin hindi yan pinatunayan ng Diyos. Kaya paano natin sasabihin na biblical yan? Kuha niyo, mga kapatid, yan po ang malalim na aral ng simbahan. Para magiging dogma, kinakailangan revealed by God. Either in Bible or private revelation. Pero wala eh. Wala even private revelation. Ang lahat po ng yan, sabi nga, theological. Diba? Kaya nga sabi niya kaganina, yung atin pong magiting na CFD sa Amerika, ano daw, highly theological, no? Highly theological na i-explain ng ating mga santo. Theological but not revealed by God. Ayan ay pag-aanalisa lamang ng ating mga early church fathers at mga theologians. Kaya siya nagiging aral, mga kapatid. Kasi ang simbahan, hindi po isinisira ang theological opinion. Tinatanggap ng simbahan po yan. At ang simbahan, ang gawin ng simbahan, isasala yan, isasala. Kapag napatunayan ng simbahan na ang theological opinion na ito is defined or galing talaga to sa Diyos. Sa Diyos talaga to galing ang ano na ito, dogma na ito, then idudogmatize ng simbahan yan. Pero kapag nasala ng simbahan na, problematic, ang ano na ito, ang theological ano na ito, explanation. Parang tulad ngayon, no? Sinala ng maigi ng simbahan. Pagkasala ng simbahan, ano ang nakita ng simbahan? Confusion. Kaya bakit ipipilit ng simbahan yan kung nagkukos na siya ng confusion sa tao? Di ba? So kung nagkukos na siya ng confusion, sabi ng simbahan, i-avoid na, bakit ipipilit pa natin? Mga kapatid, no? So pagpatuloy natin, dapat ang stand natin always in the side of the church, not against. Kasi pag nag-against tayo, ang sinabi sa dogma natin, anathema. Okay? I-anathema tayo, wag po tayong magmamagaling over the church, mga kapatid. Pagpatuloy lang po natin, no, ang explanation ng ating pinapakinggan na explanation. Opens up the door to being able to talk more about Mary from a biblical perspective, and to then being able to highlight the titles that the church has affirmed that can be used. Mary is Panagia, All Holy, Theotokos, God-bearer. She's our Immaculate Mother Mary.
But it gives us a wonderful opportunity to dive into the Bible and to look at what the Bible does say about Mary. And I'm going to tell you very clearly, for those that are out there, I know a few people said, William, I was really hoping for this to become a dogma. Well, don't be heartbroken, because the theology behind it is not condemned. I want to be very clear. The church did really not condemn that. Let's keep saying that for people in the back. We've got to keep saying that for them. The theology behind it and the theology present in it is not condemned. It is very biblical, very patristic. With that in mind, it is true that the title has confused a lot of people. And at the time... Ako gusto ko lang iklaro, no? Yes. The church does not condemn the theology behind regarding this issue, no? Yung pagiging redemptrix ni Inang Birheng Maria. Yes, hindi dininay ng simbahan or hindi niya kinundima ang theology, because hindi na kinakailangan i-condemn pa. Pero ano yung magkukundima sa atin, mga kapatid? Kapag linabag natin ang sinabi ng simbahan. Kaya ingat po tayo. Hindi porket hindi kinundima ng simbahan ang theology, okay, hindi kinundima ng simbahan. But the church debunks the idea. Kaya nga dinimote. Diba? So, saan tayo makukundima? Kapag nilabag natin ang ibinaba ng simbahan, doon po tayo makukundima. Yan ang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat kay Tito. The one who condemned himself. Ang sino man nagkasala, nagkukundima sa kanyang sarili. So, ang pagtuligsa or pag-deny or even doubt sa ibinaba ng simbahan is an act of sin. Sabi ng dogma na binasa natin, heretical. Kahit na pagdudahan mo lang ang ipinahayag ng simbahan, it's a heretical. So doon po tayo nakukundima. Although hindi kinundima ng simbahan ang theology, pero dahil sa paniniwala mo, dahil hindi siya kinundima, tapos ituturo mo pa rin. Delikado ka dyan, nanganganib ka dyan. Sin of heresy po yan, sabi ng simbahan. So kahit hindi kinundima ng simbahan ang nasabing theology, tapos i-deny mo para, ipagpilitan mo pa rin ang pagtuturo bilang co-redemptrix, doon ka makukundima. So mangyari, hindi kinundima ang theology, pero ikaw dahil sumalangsang ka sa ibinaba ng simbahan, ikaw yung condemn. Okay? So to be clear lang dapat malinaw yan. Hindi kinundima ang theology, pero wala kang karapatan na kontrahin or mag-against sa turo ng simbahan. Tandaan po natin yan. Nilagdaan na po ng Papa na hindi nakakatulong ang title na yan. Nagkukos ng confusion. So wag na po natin ipilit. Kasi hindi nga nakakatulong Okay? So pagpatuloy natin. Klinaro ko lang, mga kapatid. No? Kasi baka dahil sa sinabi niya na hindi naman kinundima so okay lang yan. Hindi po okay yun. Kaya nga pinapa-avoid Okay? Hindi po okay yun. Kahit hindi na kinundima yung theology, hindi na siya kinundima, pinapa-avoid ka na ituro yan. Kasi nga, nagko-cause ng confusion. Now, kung magmamatigas ka, ituturo mo pa rin siya, doon ka na magkakasala, ikaw na yung nakukondem. Hindi yung theology ang kinundima ng simbahan, ikaw mismo condemn yourself. Basahin ko na lang sa inyo, no? Kasi once nilabag natin ang turo ng simbahan, kinakundima natin yan, no? Ibig sabihin, mas naniniwala ka sa sarili mong kakayahan kaysa pahayag ng simbahan, no? Ano bang tawag sa mga taong nagkasala? Kasi alam naman natin, ang pagsalangsang ay kasalanan, no? 1 John 3:2. Ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan yan. Okay? So anong nangyari sa mga sumasalangsang? Ito, basahin muna natin ang Bible. Knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. So ang pagkakasala is pagkundima. So kapag ipagpilitan natin ang knowledge natin na hindi naman yan kinundima ang theology so ituturo mo pa rin yan, so nilabag mo ang turo ng simbahan, so you are condemning yourself. So ang nangyari, hindi kinundima ng simbahan ang theology, but you are condemning yourself. Ikaw nagkundima sarili mo dahil sa paglabag mo sa utos ng simbahan. So ingat po tayo, okay? Klinaro ko lang kasi baka mayroong mayroong makarinig sa sinasabi nung CFD natin na kasama sa Amerika,
Tapos ituro pa rin yung pagiging co-redemptrix ni Inang Biring Maria, pinagbawalan na nga ng simbahan. So wag po natin gawin yan, okay? Para lang po sa ikalilinaw ng lahat mga kapatid, kasi delikado. Tayo po mismo ang makukundima. Okay? So ito po yung tulong ko sa inyo, kung ano yung mga nalaman ko, itinuturo ko sa inyo para ma-align kayo. Magiging kayo, palagi kayong nasa ilalim ng simbahan. No? Hindi ba darating yung point na ikaw na yung masihid sa simbahan? Delikado po yun. Pride of po yun. Spiritual pride po yun. Pagpatuloy natin. Being the church has said, it is not helpful. But the church nowhere condemned the titles. So a Catholic can not, of course, go on believing that Mary is mediatrix of all graces and co-redemptrix. And what about in your public speeches? Is this language that you think isn't condemned by this document? Were you to use it? I don't think it is condemned, and I will continue to use it and be able to use it in an orthodox manner. Yan ang delikado. Yan ang delikado mga kapatid. Continue to use pa rin. Yan ang delikado. No? Alam nyo, I respect very well itong mga CFD natin sa Amerika. Part of my knowledge coming from them, mga CFD sa Amerika. Pero yun na nga ang problema. Kapag sinabi na nila na kung sabi, ipipilit mo pa rin, pinagbawalan ka na nga ng simbahan, ipipilit mo pa rin. Huwag po natin sundin yung ganyan. No? Hindi po napapakita ng obedience yan. Nagpapakita niya ng stubbornness, stubborn. Hindi po yan obedience. Kung ano ang sinabi ng simbahan, obey. Nauunawaan mo yan o hindi, obey. That is the language of the church. Huwag po nating ipilit yung mga sarili nating idea, sarili nating knowledge. Doon tayo nakukundima. Okay? So wag nating tularan, no, yung pag-iisip na ituturo ko pa rin sa publiko. Pinagbawalan na nga ng simbahan, ituturo mo pa rin. Di ba? Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. That is the essence of dogma. Naunawaan mo man o hindi, obligado kang sumunod. Obligado kang maniwala. Dahil once you doubt it, bound ka sa excommunication. Yan po ang tandaan nyo palagi. Naunawaan nyo man o hindi ang dogma ng simbahan, o yung ibinaba ng simbahan, naunawaan nyo man o hindi, obliged po kayong sumunod. Obliged tayong sumunod. Dahil kapag hindi na po tayo na sumunod, automatically excommunicated po tayo. Yan po ang palagi ng tandaan, mga kapatid. Patuloy lang po natin. Laying out what the church really does believe. I don't think the church condemned using it in public dialogues or in discussions at all. The one question I have, or that I'd like some clarity on, is any dogma that gets defined, or not any dogma, but a lot of language that we use can confuse people. Yeah. That think of the hypostatic union and the Trinity and these sorts of things. And it wouldn't seem appropriate to say, well, because this can confuse people, we shouldn't be talking about it. Not that they're saying that. I get that. But so isn't that true of anything that we're going to define? It's going to confuse some people. Is the idea that there would be widespread confusion, or it wouldn't be received properly because of how language is used? And yeah, I think it's the idea of widespread confusion, and for the time being, it not being helpful. Is it possible? Napakalinaw mga kapatid In the time being, hindi siya nakakatulong. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, hindi talaga nakakatulong yan. So i-avoid na lang po natin. Avoid na natin na ipagpilitan na kaya siya co-redemptrix kasi according to this idea. Wag na po natin ipilit yan. No, dahil malinaw na po ang sinabi ng simbahan, avoid kasi nagko-cause ng confusion. Avoid na po natin. Wag po natin ipilit na ituro pa yan. Kasi nga, sabi ng simbahan, wag na. Pag sinabing wag. Okay? That will change. I think so. I think it's possible that as time goes by, the church may want to return to this, clarify it more in depth, and maybe say, okay, well, we're going to clarify this, and we're going to come to the table and we're going to open up dialogues about this again. I think the door was left open for that. Do you okay, so ang inasahan na lang yan na isang araw, i-open muli ng simbahan ang
ang pakikinig sa dialogong ito, kasi hindi naman dinisclose na kondimado na ang idea na ito. Hindi pa naman kinundima, pinapaiwas lang, no? So ang sabi niya na siguro sa mga darating na panahon ang simbahan ay mag-open door para pakinggan muli ang side ng mga pro co-redemptrix at pag-usapang muli, at baka makakita na ang simbahan na ito nga ay idogmatize. Pero as of the moment, mga kapatid, no, wag nating ipagpilitan na ituro pa yan sa publiko. Okay? So ngayon, basahin natin yung mga dokumento na nabasa ko. Teaching talaga ng simbahan, no? Bakit confusing? Oh, yan kasi ang unang ang unang hinahanap ko na reason. Why is it confused? Kasi yan ang language ng church. Bakit bakit pinapaiwas sa atin yan? Because it's confusing. So, ako mismo, sabi ko, why it's confusing? Ano ang reason? So, binasa ko ang dogma of the church about redemption. So, bakit siya confused? O ito, basahin ko sa inyo, ano talaga ang de fide dogma ng simbahan. Ano yung de fide dogma? Yung hindi pwedeng palitan. Okay? Ano ba ang de fide dogma ng simbahan, mga kapatid? Bakit nasabi ng simbahan? Confusing yan. Kasi ito kasi ang de fide dogma. Ibig sabihin, hindi pwedeng palitan. Okay? Ito, mga kapatid. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 175, no? Sa the purpose of the incarnation, no? Ito po ang de fide. Nakita niyo ang de fide sa baba? De fide, defined dogma. Ibig sabihin, yan po ang aral na hindi pwedeng palitan. Ang pinaka-de fide natin, the Son of God became man in order to redeem man. Son of God, man, became man in order to redeem men. Hindi sinabi ng dogma natin, the Son of God became man in order to redeem men with Mary or together with Mary. Hindi sinali si Inang Birheng Maria, mga kapatid. The Son of God lang. Yan po ang de fide. So kung isasali natin si Inang Birheng Maria, confusing nga. Confused kasi sa de fide dogma natin, ang Diyos lang si Kristo lang. Bakit nasali si Maria sa theology? Is it not confusing, mga kapatid? Ano ang sinabi ng Nicene Creed natin? Who for us men and for our salvation descended from heaven and was made flesh. No? Kaya nga sabi ko kanina, confusing talaga. Kasi ang de fide dogma natin, God Himself, God alone, ang gumawa ng redemption. Hindi kasali si Inang Birheng Maria according to the dogma. Ngayon, kung isali natin si Inang Birheng Maria, confusing. Kaya nga sabi ng simbahan, confusing Diba? So yun po ang dogma natin. Ano yung dogma doon? Tayo. Kaya nga palagi akong sinasabi, kung ako nga nalaman ko, ang Santo Papa pa kaya? Diba? Dapat ilawakan pa natin ang ating pag-uunawa, mga kapatid. So ang isa sa theology, 'di ba, kasi pinagmamalaki ang theology kasi dito is dahil si Inang Birheng Maria ang nanganak kay Kristo, paano wala siyang role sa kaligtasan? No, si Inang Birheng Maria daw ang nanganak sa Redeemer. Paano hindi siya kasali sa kaligtasan? Kasi hindi po ganun kababaw mag-isip ang simbahan. Alam niyo kung ano nakita ng simbahan? Bakit si Jesus lang? Pakita ko sa inyo, mga kapatid. No? Ano yung mga pahayag pa ng simbahan? Ito lang Ito. No? Hindi pwede ang theology lang. Dahil hindi yun ang nakita ng simbahan. Ito nakita ng simbahan, mga kapatid. Ano ba? Bakit ba? Sabi dito, Christ fulfilled the word of redemption through His threefold office. Ano daw? Na-fulfill ni Panginoong Jesucristo ang pagtubos dahil sa kanyang tatlong katungkulan. Ano yun? The teaching office. Pangalawa, the pastoral office. Pangatlo, the sacerdotal office. Okay? The three offices are indicated in John 14:6. Nang sinabi ni Panginoong Kristo sa John 14:6, I am the way. So the way talks about pastoral ministry of Christ. I am the truth. The truth talks about the teaching office of Christ. And the life, sacerdotal office. So yan po ang nakita ng simbahan, mga kapatid. Sa kung paanong paraan na fulfill ang redemption. Because of three offices of Christ. The teaching office, pastoral office, and sacerdotal office. Now question,
Bakit? Di ba? Bakit sa teaching office of Christ? Hindi ba doon sa krus? Di ba? Dapat sa krus kasi yun doon siya namatay, doon tayo iniligtas sa krus Yes. Ito ang explanation ng simbahan dyan, mga kapatid. No? Ano ba ang pinaka-explanation ng simbahan ito? Sabi dito, sa page 177, the redemption objectively considered, no, was fulfilled through the teaching and directing activity of Christ in a supreme degree. However, so supreme degree, yung tatlong reason, no? However, it was effected by the vicarious atonement and the merits of Christ in sacrificial death on the cross. So, doon pa lang sa teaching office of Christ, namely pastoral office, teaching office, at sacerdotal office, na fulfilled na ang redemption. But yung effectiveness, yung kanyang kamatayan sa cross, yan po ang explanation ng simbahan. Di ba? Yan ang theology ng simbahan. Hindi dahil sa ipinanganak siya ni Inang Biring Maria, kaya redemptor din si Inang Biring Maria. Hindi po. That is not the language of the church. That is not the theology of the church. The theology of the church, the fulfillment of the redemption sa offices of Christ. Ano yung offices? Teaching office, pastoral office, and sacerdotal office. Yan po ang katuparan ng redemption. But the effectiveness of the redemption ay yung namatay siya sa krus. So yan po ang theology of the church. Hindi po dahil si Inang Birhing Maria ang nanganak kay Panginoong Jesucristo, therefore si Inang Birhing Maria co-redemptor din. That is based only in theology. Now, basahin pa natin ang pahayag ng simbahan. Bakit hindi pwede na si Inang Birhing Maria maging si Inang Birhing Maria maging co-redemptor? Ito po ang dogma ng simbahan. Basahin po natin. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 178, anong sinabi? As a deed of a creature, sin is indeed finite, but insult to God, to the infinite God. So ang buhat daw ng mga tao, no, itong pagkakasala, ano lang yan, finite lang or finite, ibig sabihin limited siya, no? Pero insulto yan sa walang hanggang Diyos, sabi ng simbahan, no? Finite lang ang gawain na pagkakasala, but insulto siya sa infinite God. So dahil ang nagkasala tayo sa infinite God, yung finite na kasalanan naging infinite. Sabi nito, it is infinite and accordingly demands an atonement of infinite value. Nakuha nyo? It is infinite, no? Yung kasalanan na finite lang, limited lang, ay naging infinite siya dahil nagkasala tayo saan? Sa Diyos. Insulto yan sa infinite God. Kaya infinite yung kasalanan na nagawa ng tao. At dahil infinite ang kasalanan na nagawa ng tao, demands an atonement of infinite value. Nakuha niyo mga kapatid? No? Ang finite na kasalanan ng tao na naging infinite dahil sa Diyos tayo nagkasala, demands infinite value. So ibig sabihin, dahil infinite sa infinite tayo nagkasala, kailangang infinite entity din ang tutubos. Si Inang Birhing Maria ba? Infinite or finite? Nakuha niyo mga kapatid? Si Inang Birhing Maria, although she is immaculate, she's still finite. Dahil hindi siya Diyos, hindi siya infinite . Pag sinabing infinite, sa Diyos lamang po yan. Sa Diyos lamang yan na karakter. Kaya nga sabi ng sambahan, confusing yan, yung co-redemptrix ng Birhing Maria, confused. Kasi ang teaching pala ng simbahan, dahil sa ang tao nagkasala sa infinite God, kinakailangan ang katumbas na pambayad is infinite din. Ibig sabihin, Diyos lang ang pwedeng magbayad. Hindi kasali si Inang Birhing Maria kasi si Inang Birhing Maria, tao lang. Naging investment siya, naging kasangkapan siya ng Diyos, pero pagdating sa kaligtasan, God alone, dahil God lang ang infinite. Yan pala ang dogma ng simbahan. O basahin pa natin ano pang sabi dito. Sabi dito,
But a mere man cannot supply such an atonement. A mere man, ang tao hindi makabigay ng pagtubos na ganyan. Si Inang Birheng Maria, tao ba o hindi? Tao si Inang Birheng Maria. A mere man cannot supply such an atonement. Kaya hindi po pwede isali natin si Inang Birheng Maria as co-redemptor o co-redemptrix. It's against the dogma. Kaya ang sabi ng simbahan, confusing. That is the language of the church, mga kapatid. So isa pa, ano pa ang sabi ng simbahan dito? No? Para mahimay natin. Bakit? Ito, ano pa ang sabi ng simbahan? The infinite insult to God inherent in grievous sin can be fully counterbalanced by an infinite act of an atonement only. Ano daw? Ang walang hanggang insulto na nakuha ng Diyos dahil sa kasalanan ng mga tao can be fully counterbalanced o maka-counter lang siya by an infinite act. Walang hanggang gawa ng pagbabayad lang. Okay? So, ang makapag-counterbalance lang, infinite act, Diyos lang, mga kapatid. Pag sinabing infinite, ano yan? Karakter ng Diyos, hindi karakter ng tao. Yan, ang tao finite, ang Diyos infinite. Okay? Sabi ba nga sa baba, none but a divine person can perform such an atonement. Walang iba maliban sa Diyos. Ang persona ng Diyos ang makaperform ng nasabing pagtubos. That is the dogma of the church, mga kapatid. Hindi pwede si Inang Birheng Maria dyan. Kasi si Inang Birheng Maria is just a man. Tao lang si Inang Birheng Maria. Hindi siya divine person. Hindi siya infinite. Although, again, si Mother Mary is immaculate, but she is not infinite. Kahit galing sa kanya ang dugo na pinantubos ni Panginoong Jesucristo, hindi siya infinite. Walang infinite value kung dugo lang ni Inang Birheng Maria without the divine person. Ang dugo ni Inang Birheng Maria kaya nakatulong sa pagtubos because of divinity of God. Yung dugo naging sakdal at banal yun. Pero kung si Inang Birheng Maria lang, halimbawa, hindi naging tao ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang aral sa simbahan, kung hindi nagkasala ang tao, hindi bababa hindi bababa ang Diyos eh. Yan ang turo ng simbahan. Kung hindi nagkasala ang tao, hindi bababa ang Diyos. Kung halimbawa, dugo lang ni Inang Birheng Maria tapos namatay si Inang Birheng Maria, mayroon ba yung infinite value? Of course, wala kasi tao lang si Inang Birheng Maria. Again, ang infinite act is done only by an infinite being. Sino yung infinite being? A divine person. Kaya ang sabi dito, none but a divine person can perform such an atonement. Kapag ipipilit natin na kasali si Inang Birheng Maria dyan, parang sinabi mo na rin, divine person si Inang Birheng Maria. Again, mga kapatid, the theology of the church is not because Mary delivered Christ. Hindi po yan ang theology ng simbahan. Ang theology ng simbahan, the redemption fulfilled by 3 offices of Christ and effected doon sa kanyang kamatayan sa cross. Yan po ang theology ng simbahan. Not just by a simple reasoning na dahil siya ay ipinanganak ng Inang Birheng Maria. Hindi po ganun kababaw ang pananaw ng simbahan, mga kapatid. No? So, well, that's all I can mga kapatid, no? Ang aking ika-share sa inyo kung bakit maging obedient tayo sa turo ng simbahan, sa pinirmahan ng simbahan to avoid using the title Mary as co-redemptrix. Dahil pinakita ko na sa inyo what is the dogma of the church. Hindi pwede ang tao makisali sa redemption. Dahil ang tanging persona na makapagbibigay ng infinite value sa finite act ng mga tao na naging insulto sa Diyos, kaya naging infinite ang ating kasalanan, kundi
ang Diyos lang makapagbibigay ng katubusan. Diyos lang. Okay? Basahin natin muli sa panghuli. Mga kapatid, yung sinabi ng simbahan. As deed of a creature, sin is indeed finite. But as insult to the infinite God, it is infinite and accordingly demands an atonement of infinite value. But a mere man cannot supply such an atonement. Mga kapatid, yan po ang pinakabuod na katuruan ng simbahan. Kaya sana sa mga nakakinig sa explanation ko, don't fool yourself. No? Huwag nyo nang ipagpilitan, ituro pa that Mary is co-redemptrix of Christ. Maraming salamat mga kapatid.